Naka-leave at sumasahod pa raw ang ilang NFA official na sinuspindi dahil sa kontrobersya sa bentahan ng bigas sa piling traders. Ang iba pang pansamantalang tinanggal, patay na pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Mismong si Ombudsman Samuel Martires ang nagbigay ng sampina sa National Food Authority o NFA kahapon. Ito'y para hingin ang listahan ng mga bodegang sangkot umano sa benta ng NFA rice sa mga pinaborang trader. Ang ilan daw sa mga naturang warehouse nasa Zamboanga, Jolo, Nueva Ecija at Cebu. Kapag nasilip daw ang mga ito, magkakaalaman na kung sino-sino ang inosente at hindi sa mga suspended NFA official. If itong ating mga warehouse supervisors ay talagang meron silang kasalanan for the issuance of rice, kaya kung ma-review nila na wala naman pala silang mga kasalanan at they are only following orders, ay hopefully ay ma-lift ang suspension orders. 139 na opisyal ang pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension. Kasama riyan si NFA Administrator Roderico Bioco. Kapag suspended, ibig sabihin hindi pa sasahurin. Pero sa pagdinig ng Kamara kahapon, lumabas na ilan sa mga sinuspending NFA official ang naka-leave at sumasahod pa. Ang iba kundi retirado, patay na. Na some of those individuals, even a preventive suspension for 6 months without pay, namatay na. Yung iba ka-retire lang, may on leave. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nakakaya. You're filing a preventive suspension na patay na. Nag-retire na on leave. Saka nakakita yung... Sinita naman ng mga mambabatas ng ombudsman na gumawa ng listahan ng mga sinuspending NFA officials. Bakit hindi raw chinek muna ang listahan bago ipinatupad ang suspension? Ipatatawag daw ng mga mambabatas sa susunod na pagdinig ang ombudsman. Sa ngayon, sabi ng NFA, inaalam na nila kung ilan ang mga suspended officials na naka-leave, retirado o patay na. Pagtitiyak din nila, hindi ito makakaapekto sa trabaho sa NFA. Bukod naman sa issue ng mga sinuspending opisyal, nag-init ang ulo ng ilang mambabatas nang malamang ibinenta ang NFA rice sa pribadong rice traders imbis na ialok muna sa pamahalaan. 25 pesos daw nila itong ibinigay sa traders. Pero katuwiran ng NFA. Itong mga lumang bigas na to, No, Mr. Chair. Do not give me that excuse. Luma bigas. Hindi pa luma yun noong October, November. Sumbong pa ni NFA Assistant Administrator Lemuel Pagulayan na nagsiwalat ng umano'y anomalya, inutos pa raw ng NFA na irebag ang mga bigas. Number 1 pong kasalanan yan. Kapag yan ay inilipat mo po sa isang sako, ay hindi mo na masasabi na government rights at pwede na yung ibenta kahit na po sa magkano presyo. And that defeats the purpose of the rice, NFA rice being subsidized. Dahil sa kontrobersiya, pinag-aaralan na ng NFA na wag nang ituloy ang transaksyon nila sa mga nakausap na trader. We are recommending is to sell it to the government agencies, and if they are not interested because of the quality of the stocks, they medyo deteriorated na, we recommend for an auction of this old stocks para mas malaki yung magiging proceeds. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.